Again, I'm Mentor Chris Nadaramal and I'm so blessed na na-invite po ako sa Team Eagles para mag-share ng journey na pinagdaanan natin kay I Am Worldwide kahit bago pa lamang po tayo. So mag-share lang po ako ng screen. I'm Mentor Chris Nadaramal. You can call me Mentor Kat. At i-share ko lang po sa inyo a bit of my background. So ako po ay may dalawang anak. This journey, ito po ang binigay sa amin ni I Am Worldwide. Pero syempre, hindi kami nag-start sa ganyan. I started, gaya nga po ng sabi ni Mentor Ses, is ako po ay 18 years na empleyado. Nagsimula po ako magtrabaho 18 years old. So alam nyo na kung anong edad ko ngayon. And bilang empleyado, lalo na po hindi nakapagtapos, dahil due to family circumstances, almost graduating ng nursing, dapat mag-OFW after makagraduate dahil ang mom ko ay nasa ibang bansa na ng ilang taon. Hindi tayo nakapagtapos, na uwi tayo sa pagtatrabaho. Alam naman natin no, yung hirap ng isang empleyado na hindi ka talaga graduate sa college, mahirap ma-promote. So yung sweldo, either as is lang or mag-increase pa unti-unti. Ayan. Malaki na yan nung ako po ay pang ilang company ko na yan nang ako ay magkaroon ng ganyang sweldo. Nagsimula tayo 8,000, 9,000, probably some of you can relate, na pag talaga nagsisimula ka magtrabaho, maliit ang sweldo. Nag-i-increase, yes, pero kailangan mo ring mag-spend ng a lot of time and effort at magpalit ng kumpanya. Kaya nga nagiging trend ngayon, no? Kung gusto mong tumaas ang sweldo mo, lumipat ka ng company. Pero at the end of the day, alam naman natin, when we are an employee, hindi natin nakukuha lahat yung, ganyan, yung buo na basic salary sinasabi nila. Ang daming nababawas. Diba? May SS, may PhilHealth, may pag-ibig, syempre mamamasahe ka. Ako po ay BPO employee before. Sa call center po ako nagtatrabaho. So from Alabang, nung nakatira pa kami sa Alabang, sa Buendia kami. So yung syempre yung pamasahe, pagkain, pambayad mo ng house and utilities. At the end of the day, ang sweldo natin, kung hindi sapat, palaging kulang. That is the reason pagka-empleyado normal na may utang. 'Di ba? Ganun talaga yung nagiging ano natin, ganun talaga yung nagiging cycle. Wala pa yung sweldo, alam mo na yung lista kung saan pupunta yung susweldohin mo. That is why also I realized during the time na ako po ay nagtatrabaho na being an employee, it can give me my daily needs, yes, but it cannot give me the life that I want. We have our dream life naman, 'di ba? Hindi alam natin, bawat isa sa atin wala namang nangarap na forever kang magtatrabaho. Na nga, mayroon tayong pangarap na bahay, may pangarap tayong mag-travel, sometimes pangarap na makuha yung ganito, makuha yung ganon. Pero pagka ikaw ay empleyado, especially if you're a regular employee, I'm not talking about yung mga nasa executive position, probably they can change or get the wants in their life. Pero kung mga regular na empleyado na may regular na sweldo, mahirap pong maabot yon. So, during that time, nag-try din naman tayong mag-business. Iba't ibang trabaho po, iba't ibang negosyo ang pinasok natin. From real estate, nag-build and sell ng bahay, nag-food cart, nagpatayo ng apartment, nagtayo ng restaurant sa Pampanga. At lahat po ng puhunan dito ay utang. Dahil ako naniniwala noon na sa pagnenegosyo lang talaga mababago yung buhay. So kahit na wala tayong pampuhunan, ginawa ng paraan para makapagsubok ng negosyo. Unang field business, probably baka mali lang yung linya, baka may ganito lang, baka may ganun. So nag-try tayo ng iba't ibang negosyo. Pero at the end of the day, lahat ng sinubukan nating negosyo talagang nag-fail. So, ang nalugi sa atin, hindi lang po daang libo, kundi milyon-milyon. Na until ngayon, nagbabayad ng utang dahil yan po ay interest. Malaki ang interest sa bangko. At yung iba, sa loan shark pa talaga nakuha. And that time, parang it made me realize na parang hindi yata talaga ako pang negosyo. Baka pinanganak ako para maging empleyado lang. So, it got me depressed, especially yung pinaka-last venture namin. Nagtayo kami ng restaurant sa Pampanga. 2 years ako nagstay sa Pampanga. Iniwanan ko yung family ko dito sa Laguna. Para lang mag-venture out na feeling ko ito na yon. Ito na yung makakatulong na makapagpapabago ng buhay. Pero at the end of the day, nalugi. So bumalik ako dito sa Laguna, depressed.
literal po na depressed. At dahil doon talaga ako nagkasakit, bumagsak ang katawan ko. At the age of 30, nag-start na po ako mag-maintenance. Ang dami kong maintenance, pito ang maintenance ko. I was diagnosed with DVT, I was diagnosed with PCOS, multiple cysts, migraine, lahat na yata ng sakit. Kasi ganun pala yun, no? Pagka ikaw yung depressed, lahat ng sakit talagang maglalabasan sa katawan mo. Kasi kung ano yung status ng mind mo, ganun din ang nagiging status ng katawan mo. But I believe that everything works together for good for those who love Him. Kasi kung hindi po ako nagkasakit, most probably wala ako kay I Am Worldwide. Ako po ay nursing student before, so hindi ako naniniwala sa mga herbal. Pero pag ikaw pala nasa sitwasyon na feeling mo yung gamot wala nang magiging tulong sa katawan mo, feeling mo hindi ka na mabubuhay ng matagal, you will cling unto hope for an alternative. At doon ko nakita yung barley. And praise God, no, talagang hindi lang niya ako binigyan ng pag-asa sa aking kalusugan, binigyan pa rin niya ako ng pag-asa na kaya ko pa pala, kaya ko pa palang baguhin ang buhay ko. Hindi lang ako mabubuhay bilang empleyado na mabubuhay, magtatrabaho araw-araw para may kainin araw-araw. It gave me hope. Talagang ang I Am Worldwide po talaga is the embodiment of hope. The home of hope. It will give hope to people not just in their health, but also an opportunity to change life. At ganun po yung ginawa sa akin ni I Am Worldwide. Though matagal na po akong naging member, hindi ko siya agad ginawa due to my health and probably yung mindset ko na baka hindi ko to kayanin. Kaya lang nung talagang yung alam yung naging grabe yung improvement, 360 degree yung naging pagbabago sa health ko. It gave me the courage to try again. Sabi ko, last na to. Susubukan ko ulit siyang gawin. And nag-start ako actively doing this even though nagtatrabaho pa rin po ako. Part-time, sinimulan ko siya. Siyempre, alam niyo yung mindset na ako, baka mamaya pagka sumugod ulit ako, ma-disappoint na naman ako. So, ginawa ko siya, sabi ko, sige, I'll try it again. Sinimulan ko po siya October. Part-time. And in just 6 months, more than 500,000 na po yung kinita natin. Commission pa lang po yan. Alam niyo po yung bukod sa commission, bili ng barley. Sa pagbebenta pa lang po ng barley, almost 400,000 na. Yung sabi ko, oh my gosh, talagang life-changing pala si I Am Worldwide. Ayan. So, sabi ko, kung hindi ako naging successful before, I believe I could be successful right now. And true to that fact, nag-start tayo by October, November, December, January. Na-appreciate po yung ating effort. Nasama tayo sa mga top ng ating team. At the same time, I believe this is one of the yung talagang nakakapagpa-bugso ng aking puso. Dahil ako po, talagang pangarap kong makapag-abroad. Matagal na. Lahat naman siguro tayo gusto nating makapag-abroad. Pero pagka ikaw kasi yung pamilyado, di ba? When you have a family, especially if you have kids, uunahin mong i-budget yung magagastos mo sa pamilya mo. So sabi ko, pagka kaya naman kung pipilitin, pwedeng ipangutang or pwedeng pag-ipunan. Pero pagka mag-abroad ka kasi, kahit mag-isa mo lang, at least may 30,000 to 50,000 ka para ma-enjoy mo yung pag-ibang bansa mo. So 30 to 50,000, you're gonna spend that 3 days, 5 days. Eh, ang 50,000 pang tuition fee na po yan ng 2 anak ko sa buong taon. So, if you're gonna use the mindset of a parent, you're gonna sacrifice your dreams or your wants for your family. Sabi ko, sige, next time na lang. Yung kaka-next time, malapit na mag-expire yung passport, hindi pa rin po nakakapag-ibang bansa. Pero alam nyo, kaya I Am Worldwide, kahit part-time, sabi ko nung una, parang hindi ko yata kayang abutin yung mga incentive na I Am Worldwide. Baka pang mga matatagal lang yan. Yung mga nauna sa akin. Pero hindi eh. Actively ginawa natin yan na October, by December, nakahit tayo ng travel incentive to Taiwan. So talagang tuwan-tuwa ako. Umiyak talaga ako nung sabi ko, wow, talagang
dream giver si IM Worldwide. And praise God, nakahit na naman tayo ng incentive to Hong Kong. And then tinatrabaho natin, malapit na nating mahit ang Singapore. Yung alam nyo yon, yung sabi ko nga nung binabalikan ko, oh, wala pang kalahating taon pero grabe na yung mga binigay ni IM Worldwide sa akin. The things that the company can give us is yung mga bagay na talagang hindi natin normally bibilin, gagawin due to financial constraints, especially if we are an employee. Dahil marami tayong naka-budget talaga eh. 'Di ba? Dahil yung sahod natin, naka-fix yan. Alam mo kung saan pupunta yan. Wala kang pang extra. Kaya nga ako dumating ako sa point before, siguro yung iba pwedeng ganun din na even yung underwear mo, bacon na. Kaya lang hirap kang palitan kasi nanghihinayang ka dahil yung budget mo nakalaan sa ibang nakalaan sa ibang gastusin. Pero kay I Am Worldwide, grabe, life-changing talaga yung opportunity na binibigay niya. And one of the reason na bakit ako passionate to ginagawa is yung one time narinig ko sabi ng isa sa mga mentors, hindi ka pwedeng yumaman dito kung hindi yumayaman yung nasa baba mo. Hindi ka pwedeng kumita kung hindi kumikita yung nasa baba mo. And true enough. Kasi pagka sa company, corporate, pag may promotion, 5 kayo naglalaban sa promotion, you need to pull down the other 4 para ma-promote ka. Or, 'di ba, kailangan mong maungusan yung 4 para maka-promote ka. Pero kay IM Worldwide, hindi eh. For you to be promoted, yung mga nasa ilalim mo, kailangan ding ma-promote. Yun yung nakakataba ng puso kasi alam mo na talagang nakakatulong ka ng tao. 'Di ba? Natutulungan na yung buhay mo, nababago na yung buhay mo, pero at the end of the day, wala kang nasasagasaang tao, kundi nakakatulong ka pa ng tao. So ano ba yung ginawa ko dito for me to be able to do that? Um, Sabi ng iba, this is cliche, humility. Pero I believe, no, for us to be successful, we really need to have a humble heart. Um, we need to understand, ego can kill our business. What do I mean by that? Sometimes, may mga tao na dahil feeling nila mas may experience sila sa taong kausap nila o sa taong nagtuturo sa kanila, they will not listen. At hindi nila alam, sa ganong attitude, pinapatay nila yung negosyo nila. But at the end of the day, or at the same time, ego can kill the business, pero yung self-depreciation can blind you and slow you down as well. Hindi ka nga maigo, nagse-self-depreciate ka naman. What do I mean by that? Parang sila lang yung may kaya doon, parang hindi ko kaya yon. Mahiyain kasi ako, sige siya na lang yung magtotalk. Siguro yung mentor ko na lang yung gagawa ng ganito, yung gagawa ng ganon. Sila lang may kaya doon. You look down on yourself, ikaw mismo. So, it will blind you and at the same time, it will slow you down. Because self-depreciation is also a form of pride. Dito sa negosyo na to, one of the things that I realize, we do not judge based on the background of the people that we're talking to. Kung ano yung pinagmulan nila. But we need to accept that regardless of their background or yung pinagmulan nila, we started without result. So we need to listen to people with consistent result. That is being humble. We don't judge people. Ay, ito kasi hindi nakapagtapos, ako ito kasi ganito lang to eh, parang tricycle driver lang to. Sino to para paniwalaan ko eh, ako nagtatrabaho ko sa corporate world. Sometimes yung mga ganong mindset. Ito nanay lang to eh, palaging nasa bahay. Anong alam nito? 'Di ba? But sa industry natin, we need to listen to people with consistent result regardless of their background. Kahit ano yung pinagmula nila. Kasi ito yung nakapag-slow down sa akin before. Yes. It's not that I look down on people, pero parang sabi ko, I have my own way dahil nakapag-try naman na akong magnegosyo, siguro mas gagana to. Kahit na sinasabi ng mentor ko, o ganito yung gawin mo, ganito yung gawin mo. Sabi ko, baka mas gagana to. Siguro mas okay to.
may background naman ako sa ganito, sa ganyan. Susundin ko to. And it slowed me down. Really slowed me down. Yung 1 year income ko, when I changed that mindset, in 1 month, more than pa yung kinita ko. Mm-mm. Yun yung ano sabi nga, masakit na aral. Learning from mistakes. So that is the reason why I'm sharing it. Listen to people, whatever they say, na pwedeng makatulong sa negosyo mo kung may consistent result na sila. Kasi isa yung sa nag-blindside sa akin na kahit na may background ako sa negosyo, nag-fail nga lahat eh. Ibig sabihin, I'm doing something wrong. Itong tao na to, consistent yung result na pinapakita niya, is doing something right. And that thing na ginagawa niya para magka-result siya, yun yung sinishare niya sa akin. So, I need to absorb it with humility, without prejudice. If you are humble enough, your cup would be empty. Palagi nating naririnig yung, kailangan natin ng empty cup, empty cup. Pero, without humbleness, your cup could not be empty. Through humbleness lang, through accepting na you can still learn from people regardless of their background. Through that mindset, can we only learn the things that we need para maging successful tayo sa negosyong ito. Second is we need to maximize our strength. Maximize your strength, but learn to improve your weaknesses. Nung magsimula tayo dito, nung nag-start ako dito, syempre, may marami kong bagay na hindi alam, na alam na ng mga mentor. Syempre, yun nga yung tinuturo nila. Pero meron at meron na mag-stand out na may strength ka. So, do not compare yourself to other people na siya kasi magaling magsalita, siya kasi hindi mahiyain, ako ganito. You need to assess yourself, ano ba yung strength ko muna? Para makapagsimula ako. Kasi you need to start from something. And then you just need to improve it. Ako, inassess ko yung sarili ko, weakness ko talaga weakness ko ang pakikipag-usap sa tao. Meaning to say, hindi naman ako sobrang mahiyain, pero ako yung taong unless i-approach mo ko, dun lang kita kakausapin. Hindi ako lumalabas, introvert ako. So wala akong network, wala akong kakilala. 16 years na kami nakatira dito sa subdivision, kaliwat kanan na kapitbahay ko, hindi ko alam yung pangalan. Ganun akong tao. So that's my weakness. So I need to kung yun yung weakness ko, hindi ako doon pwedeng mag-start muna. Kung nagsisimula ako sa negosyo, I need to know ano ba yung strength ko. And one of my strength is my knowledge in technology. Dahil ako ay from BPO employee, naging freelancer ako for more than 10 years na, maalam ako sa internet. So, doon ako nagsimula dahil wala akong kakilala. Literal, wala rin akong pamilyang malapit. Takot akong makipag-usap sa tao. Doon ako nagsimula sa knowledge ko sa technology. At the same time, dahil I love to teach, gusto ko yung nagtuturo ng tao, inaral ko yung IBP. Kaya kahit hindi ako pinupush ng mentor ko na aralin yung IBP, in a week, hindi naman talagang minaster, pero I made sure na alam ko yung IBP. Doon ako nag-start. So, dahil weakness kong makipag-usap sa tao that time, nag-start ako sa technology. Nakipag-communicate ako online, through ads, and doon ako nag-start. Pero don't stop there. Since alam mo yung weakness mo, you need to improve on your weaknesses as well. So dahil weakness kong makipag-usap sa tao, kahit hiyang-hiya ako, nag-start ako, sa mga hindi ko kakilala, nagpa-flyering ako. Kahit na nung una talagang nanginginig ako, di ba? Mag-abot ng flyer sa una ginamit ko pa yung yung anak ko, anak, ikaw na muna magbigay ng flyer. Hanggang sa dumating sa point, ma-overcome mo yung hiya mo, mag-improve ka. Kasi nung nagsimula ako, focus talaga ako sa online. Doon ko binild yung team ko. Kaya layo-layo yung team ko. Meron ako sa Qatar, meron ako sa Hong Kong, sa Singapore, sa Bisaya. Halos wala ako sa malapit sa akin, sa vicinity ko. So pag may mga team gathering, wala akong madala. Sabi ko, kailangan ko na mag-offline.
weakness ko yung pakikipag-usap sa tao, then I need to overcome it. So, unti-unti ngayon, ginagawa natin yung offline. Diba? So, ikaw, ano ba yung strength mo? I-maximize mo muna yon, i-enhance mo yon para makapagsimula ka lang. And then kung yung weakness mo, yung sinasabi mong dun ka nahihirapan, unti-unti, i-improve mo siya. By training, by asking your mentor, paano nila ginagawa to, paano nila na-overcome to. So, ganon. And then, last, yan, mingle with those who can lift you high, not with those who can pull you down. This is very important sa industry natin. Lalong-lalo na, pag networking, iba ang mindset ng tao. Dahil ako ganun din eh. Before ako mag-start dito, kasi nung nakilala ko yung Barley, hindi ko alam na networking siya. Kala ko lang food supplement siya. Nung nalaman kong networking siya, gusto kong bawiin yung binayad ko sa mentor ko kasi takot ako sa networking. Dahil ang mindset ko, ang networking, ay scam. Parang pyramiding, mawawalan ka ng pera. So, ganon. And how many of me na ganun din yung mindset ng ibang tao? Kaya nga, if you wanted to start good sa negosyong ito, you need to mingle with people who can lift you high, not who can pull you down. You need to surround yourself with people who you aim to be. Kung sino yung gusto mong maging. Ano yung resultang gusto mo sa buhay mo, sa industry na to, dapat sila yung mga taong palagi mong kasama. Not just the people you wanted to see. Hindi sa mga tao na komportable ka. This is intentional, mga mentors. You need to be intentional. Alam ko, mas masarap pagkakasama mo yung taong pamilyar ka. But don't choose comfort over inspiration. Nung nagkalatagan kami last week, sobrang overwhelmed ako. Syempre, yung mga kasama ko, mga Diamond Mentor, sina Mentor Peach, sina Mentor Jonathan. Sa totoo lang, takot na takot ako lumapit. Pero, alam mo yung kailangan, sabi ko sa sarili ko, kailangan kong makamingle tong mga tao na to. Kailangan kong may matutunan sa kanila. Hindi ako pwedeng matapos tong overnight stay na binigay na opportunity na to na wala akong natututunan sa mga tao na to. And true enough, alam niyo yung marinig mo lang yung mga word of wisdom ng mga taong successful na, it will enlarge yung psychological wallet mo. Grabe, babaguhin nito talaga yung pananaw mo. Compare to you indulging yourself or nag-spend ka ng time sa mga tao na iba yung mindset sa'yo, iba yung gusto sa buhay sa'yo, iba yung pananaw sa network marketing. Imbis na power ka na, imbis na andyan na, ang taas na ng energy mo, gusto mo nang humataw, tapos ang palagi mong kasama, naririnig mo, ano ba yan? Ang tagal-tagal mo na dyan. 2 months ka na, wala ka pang kinikita. O, di ba? Ano ba yung negosyo na yan? Magkakalahating taon ka na, hindi ka pa nakapaglalabas ng sasakyan. Sila may mga ganyan-ganyan. Di ba? Pag ganun ng ganun yung, sa una siguro hindi mo mapapansin. Pero pag everyday, ganun yung naririnig mo, halimbawa, maririnig mo, labas ka ng labas, kung maggastos ka ng pera, may income ka ba today? Kung nagtrabaho ka na lang, sure na kinsenas katapusan, may sweldo ka. Pag everyday, ganun yung naririnig mo, yung mindset mo magiging ganun din. Kasi before, ganun talaga yung mindset ko. Pagka may pay-in ako before, yung ganun yung mindset ko, pagka copper, sabi ko, nagko-compute agad ako sa utak ko. Nagko-compute agad ako sa utak ko. Kasi from Laguna ako eh. Sabi ko, copper to ah. Sa pagka nagpunta ako sa office, kailangan kong gumastos, magagas ako, 1,500, 1,000, pagkain, babayaran ko yung magdadrive, kulang-kulang, 2,000, 3,000, tapos magka-cover 500 lang. Alam niyo yung ganun yung mindset na kinukompute mo kada galaw mo. Kasi ganun yung kumaga sa yun yung nakasanayan eh. Ganun din yung mindset ng kasama mo. Pero alam nyo, kung sino yung mga nag-jade sa akin, yung mga gusto mag-copper, na hindi ko nakausap. And it got me thinking, no?
kailangan ko talagang makasama yung mga tao na iba yung mindset sa akin, na yung mindset payaman. Kasi through that, you will overcome your barriers. Hindi, minsan kasi, or minsan hindi, kadalasan, kung ano yung kultura natin sa pinanggalingan natin, pwedeng sa trabaho, 'di ba? Pwedeng sa negosyo, dinadala natin dito, which is hindi applicable. That is why we need to delve deeper. Kailangan nating makasama yung mga tao na successful na. Kasi yung words of wisdom na naririnig natin sa simpleng usapan lang, it will slowly change yung mindset natin. Kaya ngayon, sabi ko, oh, sige, Copper, sige, puntahan natin. Kagagaling ko nga lang nung Cavite nung isang araw. Di ba? Punta ako ng ganito, punta ako sa Camp Aguinaldo. I invest. Sabi ko, kasi hindi ko hinahabol dito yung income mo pag nagpa-pay-in ka. Ang habol mo dito, kahit mababa yung pay-in na yan, yung network nila. Yung mga taong kakilala nila. So, naging ganun yung mindset ko. Um, don't only pick people who can make you comfortable, but pick those who can inspire you. Be with the people who will help you grow, not just the ones that will make you feel good. Huwag ka dun sa kung saan ka lang komportable. Dapat yung taong makakasama mo, it will help you grow in this business. If you want to grow or do well, spend time with people who have qualities or skills that you want. Mag-eye ka. Sino yung mentor na inaayo mo? Gusto ko yung galing nitong makipag-usap sa tao. Ay, di dapat spend more time with that person. Uy, ang galing nitong tao na to na kahit na guard sa mall o yung tawag dito, janitor sa CR, kayang kausapin, napapapayin. Gusto ko rin maging ganun kasi wala akong ganun. Kung gusto mo maging ganun, spend time with that person. Ay, ang galing mag-closing nitong tao na to. Ang galing mag-closing nitong mentor na to. Then spend time with that person. Kung anong skill yung gusto mong ma-acquire sa tao na inaay mo, then spend time with that person. It is intentional. You need to be intentional. Choose company that shapes your way, not just the ones who can make you stay. Diba? Choosing connections over convenience. You need to pick friends or yung acquaintances natin. It really matters kung paano tayo mag-grow dito sa industry na to. Kaya kung ikaw, feeling mo, kaya mo na mag-isa ka lang. Kasi ganun ako before eh. Dahil nga I do ads, and feeling ko naman na may mga nagiging payin ako, kala ko okay na yun. Pero hindi pala. Talagang doon ko nakita, yung kinita ko ng isang taon, in 1 month, kaya pala. You just need to do the business right. With humble heart, and with people surrounding you, especially yung mga mentors na willing to spend their time and effort to teach you, take advantage of that. We cannot do this business alone. Kaya nga, this is a relationship business eh. Not just sa mga taong mapapapayin natin, but to the people surrounding us. We can only grow if we are surrounded with people who wanted to grow as well. Sabi nga, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. This is very true. Sa umpisa, lahat naman tayo nagsimula ng walang alam eh. Kahit na may background ka pa sa business, kahit na magaling ka pa, kahit na nagmasteral ka pa, when you started on this industry, wala tayo lahat alam. Hirap tayo. Pero for us to be great, we need to be intentional. We need to step forward, one step at a time. And through that, we will be great. Kung ano yung narating ng mga inaay natin, mga ina-idolize nating mentor, if we will do the business right, we can be like them. And praise God kasi yung binigay niya sa akin, yung mga blessings na pina-experience niya sa akin, in a span of 6 months, I couldn't do that. 18 years akong nagtatrabaho. 18 years. Freelancing, sabi nila, napakalaki ng sweldo. Actually, malaki, pero for some reason, kahit malaki yung sweldo ko ng freelancing ako, yung nakuha ko kay I Am Worldwide in a span of 6 months, hindi ko nakuha sa malaking sweldo ko.
na 18 years ako nagtatrabaho through I Am Worldwide lang. So, nandito na tayo sa right environment, right company, right people. You just need to make yourself right. So that God can give us yung, we need to ready ourselves kasi so that yung responsibility, pwede na ibigay sa atin ni Lord. We just need to make our attitude right, ourselves right. Sabi nga, with man, this is impossible, but with God, all things are possible. We need to do things, everything that we do, it is for His glory. Every day, we need to acknowledge that the things that we're getting, the things that we have right now, mga incentive man yan, commission man yan, kita man yan, that is all because of His grace to us. And through that, He will bless us more if we acknowledge that things that we're getting is coming from Him. So, dun lamang po. Salamat po sa mga nakinig. Again, this is Mentor Chris Nadaramal. I am worldwide. Mens, since nga po, parang lately nakita ko talaga na grabe no, yung hataw nyo po despite na may work pa po kayo, tama po ba? Correct me if I'm wrong. Mens, ano ba yung ginagawa mo today na parang despite na may trabaho ka, talagang pinupuntahan mo din talaga yung mga client mo? And paano mo men sila nakukuha and paano mo sila nasiset talaga ng appointment? Wait, wala pa tanong. Okay, una, yes, I'm still working, no? Pero, siguro, pinaka-importante sa atin, totoo na we need to have pressure. Alam niyo tong incentive na to, we need to look at it as a pressure eh. 'Di ba? Gusto mong makuha yung incentive, then you need to work. Hindi pwedeng puro mind lang na, ay, gusto ko rin to, gusto ko rin ganun, pero you're not doing anything. So una, you need to have a goal. Ano ba yung goal ko this month? Huwag mong palakihin masyado. Sa akin huwag mo masyadong gusto ko ng Ferrari o gano'n. Sa isang buwan lang, ano ba muna yung gusto mo? Lalo na we have an incentive, 1 month incentive yan. So that's one of my goal. So that's a pressure for me na sabi ko, ay, hindi ako makakapunta ng Hong Kong or na Singapore kung hindi ako kikilos. Second, you need to manage your time well. Kasi po, ako po nagtatrabaho, ako rin nag-aasikaso sa pamilya ko. Sabi ko nga, parang kung pwedeng hatiin ko yung katawan ko, nasa ministry rin ako sa church. Pero you need to set a priority. Kaya ang ginagawa ko ngayon, dahil nakikita ko na yung income ko kay I Am Worldwide ay mas maganda kaysa sa income ko sa trabaho ko, unti-unti ko na binibitawan trabaho ko. Kasi, we cannot serve two master, diba? We cannot do things na sabay. So, unti-unti kong binibitawan yung trabaho ko so that I can spend more time kay I Am Worldwide. And then, yun nga, we need to manage our time well. At the same time, paano ka ano meant yung isa mong tanong kanina, paano? Anong moments na set ng appointment yung mga tawag dito, mga client mo po? Paano nasa-set ng appointment? Kasi ngayon, dahil nga strength ko ang online, though nag-offline ako, strength ko ang online through ads, we need to maximize yung mga taong nag inquire sa ads. Kasi hindi sila, sa akin to, ewan ko kung sino yung mga nag-ad sa inyo or nag-online sa inyo. Kasi ganun yung ginagawa ko. Yung mga tao kasi sa ads, kaya sila nandiyo dyan dahil interested na sila. You just need to know kung ano ba yung needs nila. Meron kasi minsan sa akin, comment ng iba, kaya sila sa akin kumukuha, sabi nila, mas nararamdaman kong concern ka sa akin. Yung iba kasing pinag-i-inquirean ko, binibigyan lang ako agad ng presyo. Alam niyo yun, kahit ads yan, we need to have a good rapport. We need to understand our client. Hindi lang yan sa ads, even sa mga offline natin or sa mga client na kinakausap natin. Yes, we need to be straight to the point, but at the end of the day, we need to make them feel that we care. Kasi yun yung business natin. Yung business natin is about health. So we need to care about people, not just yung kikitain natin. Did I answer your question, Mentor Ses? Yes, Mens. And in Mens, yun nga, parang na-curious lang din ako kasi di ba you've been working lately, di ba nag-work po kayo. Tapos, paano mo po, Mens, parang nabibigyan, di ba nakikipag-meet up ka pa ngayon sa client? Yes. Yeah. Paano niya kayo nabibigyan ng oras yung mga client
na sabi ko nag-work siya tapos nakikipag-meet pa talaga siya. So ano yun, mens, after work mo ba or nasiset mo sila ng ganon prior na yung availability ng time mo? Talagang pumupunta ka kahit puyat, mga ganon? Oo, kahit puyat. Kasi ano pinaprioritize ko yung client ko. Pero at the same time, syempre, i-schedule ko siya. So, meet halfway. Kailan po kayo available? Available, ako na yung nagsasabi kasi syempre alam ko yung availability ko eh. Available po ba kayo ng time na to or ng time na to? Be more specific. Kasi yung syempre hindi masasagasaan din yung oras mo, lalo na if you're working. And then kung di sila available, ano po bang preferred time nyo? Kasi kung may preferred time sila at pwede mo namang gawa ng paraan, ba't di mo gawa ng paraan? Again, you need to prioritize your client. Kasi isa sa natutunan ko, no, pag may taong interesado, dapat agad-agad may schedule mo yan eh, within a day or two. Pag pina-adjust mo pa yan ng pag pinatagal mo, yung interesado na, yung gusto na makipag-meet up, tapos pinaantay mo ng 1 week, malamang sa malamang pwede magbago isip. Why? Kasi yung environment kasi, meron, share ko no, meron sa akin noon, nasa US, magja-jade na dapat siya. Online ipa-process. Kausap ko siya on the spot, magja-jade na siya dapat. Nag-system maintenance. So, okay. Inantay namin. After an hour or two, naayos. Tapos nung ipinaprocess niya, naririnig ko, kinakausap siya ng asawa niya. Biglang nagbago yung isip. Diba? Parang no matter how interested the person is na kausap mo, malamang sa malamang, pwede yung mabilis siya maapektuhan ng loved ones niyan. Kaya kung may interesado na at kaya mo namang, halimbawa, available ka within that day, schedule mo within that day. Pero depende yun sa availability mo. Pero what I'm talking about is as early as possible. Then gawan mo ng paraan, kung kaya mong gawan ng paraan. Kung puyat ka, kung pagod ka, business mo to eh. Ang negosyo sa totoo lang mas nakakapuyat at nakakapagod kumpara sa pagiging empleyado. Kasi pagiging empleyado, 8 to 5, 'di ba? Yun lang yung trabaho mo dito. Ako kahit madaling araw may kausap ako. So, ganun siya. Okay, grabe. Thank you so much, Mentor Krishna. Talagang it's really a matter of time talaga. Tapos yung priority mo talaga, since naman if kaya naman talaga ng oras or meet halfway, 'di ba? Mm. Para mas makita nila talagang sincere, yung sincerity natin sa ano natin, no, sa mga client natin. And thank you so much, Ment, na talagang pinuproof mo na to us na alam mo yon, despite na you are a very busy person, grabe, full-time mom, may work, tapos tawag dito, nasa church pa, pero grabe po no yung time management mo. Sobrang hanga po ako sa inyo, Si, men. si And Mentor Noemi may tanong yata. opo, men, si Mentor Noemi, meron po siyang sabi niya, men, ask ko lang po, paano po kayo mag-build ng mga leaders? Paano mo po sila na-gather, men? Thank you. Actually po, no, weakness ko po yan. Dahil nga, di ba, introvert ako. So, hindi ako nakikipag-communicate sa tao. Pero sabi ko nga, we need to work on our weaknesses. Paano mag-build ng leaders? Sa umpisa, medyo nahirapan ako. Pero one thing I've learned sa kaka-attend ng training is you don't need to build everyone na magjo-join sa'yo eh. You need to pinpoint yung mga interesadong gawin yung negosyo. And hindi naman kasi lahat sa totoo lang ang daming magjo-join sa atin but not all of them are willing to do the business. You need to point that out. Kailangan mo silang kilalanin. Sino yung mga interesadong tao? And then once meron ka ng tao na pinpoint kung sino yung gusto yung gawing negosyo, then you need to spend time talaga. Time management again. Why? Kasi we also have our own client. Pero syempre dahil nga nagbi-build ka ng leaders mo, you need to spend time with them. The more kasi na close yung relationship nyo, the more na nagkakaroon ng trust sa isa't isa and the more na kaya mo silang i-encourage, kaya mo silang i-build, kaya mo silang maturuan at mas makikinig sila sa iyo. Unlike sa mga leaders mo na wala kang communication, wala kang relationship, ang hirap turuan, ang hirap sabihan. 'Di ba? Mas mabilis magtampo. Unlike pag close kayo, pag pinagsabihan mo yung taong close sa'yo, dahil close kayo at nagkakaunawaan kayo, tatanggapin niya yon. So, yung tao na, at saka dun mo maaaral din yung ano mo kasi, yung leadership skills mo. Dahil iba-iba nga yung ugali ng tao, I believe that is the reason why God
gives us kung ano lang yung kaya natin. Pansin nyo, pag lahat naman nag-start, imot-imot lang yung dumarating na tao. Kasi yun yung training ground natin eh. It cannot give us 50 people at once na lahat leaders, no. Lahat tayo nag-start sa pa-isa-isa kasi dun natin inaaral how to handle people. So, pinaka-importante is you need to manage your time well. Huwag ka lang nakafocus sa ano mo, sa negosyo mo. A good example is when I started doing this, though hindi ako ganun ka-active, palaging sinasabi ng mentor ko, niya, men, mag-sapphire ka, men, mag-sapphire ka. Sabi niya ganun. Sabi ko sa isip-isip ko, sapphire? 7K, 7K, saan ako kukuha nun? Sabi ko ganun, yun talaga ha. Kasi, ang hirap, sabi ko, ang hirap-hirap namang mag-sapphire. Kaya hindi ko pinapansin yung mentor ko. Kasi tinatrabaho ko siyang mag-isa eh. Pero, during the time that I realized that I really need to follow my mentor. And kung gusto kong mag-improve dito sa negosyo, sundin ko kung ano yung sinasabi ng mentor ko. And then ko, yun yung turning point ko. Sabi ko, October, that's my turning point. Hindi ako nagsarili. Meaning to say, pag may schedule ako, minsan kahit tumatapat sa schedule ko sa client ko, pag nagpa-schedule yung leader ko, pinaprioritize ko. Ganun ko sabi ko, sige, hindi gumana yung way ko, sarili kong way, susundin ko yung mentor ko. Bibuild ko yung team ko. October nag-start ako, by December naging Sapphire ako with the help of my team. Ganun po ka-importanting mag-build ng team. Even sa pag-hit ng incentive. Kasi nung nag-start ako, ang daming incentive, sabi ng mentor ko, oh, i-hit mo to kahit na yung mga lunch incentive lang, hindi ako makahit. Kasi tinatrabaho ko pala siyang mag-isa. Eh kay I Am Worldwide, hindi mo siya kailangan trabahuhin mag-isa. Tutulungan ka ng team mo. Pero kailangan mong mag-spend ng time and effort para rin ma-build yung team mo. In return, yun naman yung maganda kay I Am Worldwide eh. Kasi ano siya, mutual help. Nagbibigay ka ng time and effort sa team mo. Pero in return, they're giving something to you rin. Silang makakatulong sa'yo makapag-rank up, makakatulong sila sa'yo makapag-incentive, diba? Makakatulong sila sa'yo kumita. So, hindi siya in vain. All your efforts will be returned to you as well. Kaya mahalin mo rin yung team mo, alagaan mo yung team mo. Alright, grabe. Thank you so much, Mentor Chris. Ay, Mentor Kat. Ayan, nalito na ako. Mentor Kat, no, grabe. Talagang tama po talaga, no, yung sinabi niyo po na talagang mas mabilis talaga kapag may kasama ka. 'Di ba? So, the realization is talagang kailangan po natin talagang since we're in a business, na po talaga na relationship business, kailangan talagang really, it's a team effort. Okay? So, talagang, alam mo yon, kailangan ng team, kailangan natin ng bawat isa dito na, kumbaga, tama po yung sinasabi niya na talagang, kailangan nating karoon ng intimate, hindi naman, kumbaga, hindi naman intimate, kumbaga, relationship talaga with our, team, business partners, para mas mabilis yung grow ko na kumbaga, yung mentor muna natin, and then eventually sila naman, ganon. Di ba, mens, no? Na ikaw hindi pwedeng laging, ay, kaya ko tong mag-isa, kaya ko to. Di ba? Na minsan kasi may ganon din tayo na thinking, di ba, na kaya ko to kahit mag-isa lang ako. Di ba? Pero at the end of the day, mga mentors, we are in a team. Di ba? Parang ang tanong doon, di ba? Parang kailan mo kakayaning mag-isa? Di ba? Yes. Yung iba po kasi parang nakafocus sila sa commission. Give me 5 just for you. Pero at the end of the day, kung titingnan nyo po, yung give me 5 just for you, yes, malaki ang income. Pero para rin yung active income. Diba? Pagka wala kang pay-in, wala kang just for you. Unlike pagka may team ka, dun ka magkakaroon kasi ng passive income.